Sa video na to, gagawa tayo ng comparison kung anong maxi scooter ang the best bilhin ngayon. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 4 na scooter ang meron tayo ngayon. Lahat may kanya-kanyang ganda, pero isa lang ang dapat nating piliin. All my homies spin the block, hit the gas, hit the gas. Para sa maxi scooter lineup, meron tayong Bristol Zontes 400M, ang latest Yamaha X-Max, FKM Slick 400 at ang Honda EDV 350. Actually, marami pa tayong pagpipilian pagdating sa mga maxi scooters, pero para sa video na to, namili lang tayo ng 4. Yung tipong nasa more or less 200 to 300,000 pesos lang. Magsimula tayo sa makina. Para sa Bristol Zontes 400M, meron tong 400.5cc displacement with 38.2 horsepower at 40 Nm of torque. 12 liters ang fuel tank capacity with an SRP of 328,000 pesos. When it comes to power band, Zontes ang pinakamaliksi para sa 4. Ibibigay niyo yung tulak na hinihingi mo na available halos sa lahat ng rev range. Isang factor dito, siya ang pinakamagaan sa 4 na may 175 kilograms lang. Kung titignan nyo sa personal, halos kasing laki lang to ng NMAX, pero 400cc ang makina. Just imagine, ganito ka-compact na maxi scoot, tapos 38 horsepower engine. Isa pang kaakit-akit sa Zontes ay kung paano i-start ang makina. Smart kaya ang Zontes at ganito ang itsura ng key fob nyo. Kakaiba, no? Kala mo smartwatch? 760mm ang seat height, pwedeng-pwede para sa isang average height rider. May dalawang compartment sa harap, yun nga lang, halos wala kang mailalagay dito. Pero with USB Type-A at Type-C. Siya din ang may pinakamaliit na seat compartment sa 4 pero malalim naman. Dual channel ang ABS, may traction control, may dalawang riding modes, TPMS para mamonitor mo ang tire pressure ng mga gulong mo, at when it comes to TFT display, masabi kong siya ang may pinakamagandang layout sa 4. 28 km per liter ang fuel consumption nyo dito, tamang-tama lang kung lalayo kayo. When it comes to design, subjective yung itsura niya. Mukhang Android yung front end kung ako ang tatanungin nyo, at sobrang compact ng pagkahol pa sa kanya. Hindi siya mukhang maxi scooter mas mukha siyang NMAX Pro Max. Medyo masigip ang legroom para sa mga katangkaran, kaya piling rider lang ang binabagay ng forma niya. Siya din ang pinaka-pricey sa 4. Pagdating naman sa Honda EDV 350, gumagamit to ng 330cc displacement na may 29 horsepower and 32 Nm of torque. 11.7 liters ang fuel tank capacity, may timbang na 181 kilograms with an SRP of 306,000 pesos. Decent ang performance na binibigay ng EDV 350, especially sa low RPM. Para sa akin, EDV 350 ang pinaka-unique looking maxi scoot dahil hinaluan ng adventure components ang body niya. Halos parehas na itsura ng XADV 750. Mataas na windscreen na manually adjustable, depende sa gusto nyo. May handguard na din na kasama. Premium looking TFT display. Napakalinis ng mga binabato na information sa dash. Smart kaya ang ADV 350 at ganito ang itsura ng key fob. Halos parehas sa ibang scooter ni Honda. Single compartment sa harap, kasya ang wallet at cellphone at may USB Type-C na din. May malapad na upuan kaya expect sobrang komportable mo sa ADV 350. Isama mo pa yung ergonomics ng motor. 795mm ang seat height, medyo mataas kumpara sa ibang scooter sa lineup natin, pero enough na para sa majority ng mga riders. May dalawang level traction control at pwede mo ding patayin kung gustong mag-off-road. Dual channel ang ABS at may turn-by-turn navigation kayo na integrated sa dash. Yes, pwede kayong gumamit ng mapa gamit lang ang RoadSync app at 27.2 km per liter lang ang fuel consumption nyo sa EDV 350. Enough para sa mga long trips. Biggest downside ng EDV 350, gaano man kaganda ang may offer ng motor na to, hindi ka pa din pwedeng dumaan sa expressway. Malaking factor to para sa iba. Next ay ang bagong Yamaha X-Max. Gumagamit ng 292cc with 27.6 horsepower at 29 Nm of torque. 13 liters ang fuel tank capacity, may timbang na 181 kilograms with an SRP of 311,000 pesos. When it comes to performance, X-Max ang pinakamababa ang power band sa 4. Halos magkasing bigat lang din sila ng ADV 350. Pero when it comes to design, masabi kong siya ang pinaka-premium ang itsura. Simple at malinis ang pagkakaulma na may pagka-sporty ang vibe. Iba yung tindig lalo na kung titignan mo siya dito sa harapan. Samaan mo pa ng singkit na daytime running light. At siya lang din ang electronically adjustable ang windscreen. Hindi mo na kailangan pang hilahin ang kung ano man para ma-adjust ang windscreen. Unang tingin, akalain mong dalawang front compartment pero isa lang to. Kasya din ang mga wallet at cellphones nyo dito with USB charging
charging port. Keyless ang X-Max, isang pindot at pwede ka nang magsalpak ng mga gamit mo para sa long ride dahil malaki ang seat storage nyo dito. Yun nga lang, hindi kasing laki ng Honda EDV 350. Dito, isang helmet lang pwede nyo ilagay. Simple lang din ang TFT display, straight to the point, which is para sa akin gusto ko ng ganito. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, meron tayong Garmin navigation kung saan mas kita natin yung daan kumpara sa EDV 350 na puro arrow lang. 795mm ang seat height pareha sa EDV 350, may traction control at phone connectivity via Y-Connect. Siya din ang pinakamatipid sa apat na may fuel consumption na 30 km per liter. Yun nga lang, medyo pricey ang X-Max. Medyo mababa ang power band kumpara sa ibang nasa listahan natin at di mo din to pwedeng idaan ng expressway kasi kinulang sa displacement. Alam mo, dapat talaga palitan na yung 400cc rule eh. Magbase na lang sa horsepower eh, no? Palagay nyo. At syempre, hindi magpapahuli ang FKM Slick 400 with an SRP of 288,000 pesos. Sa lineup na to, siya ang may pinakamababa ang presyo. A 400cc displacement with 36.2 horsepower and 37 Nm of torque. Enough na for the highway. Siya din ang may pinakamalaking fuel capacity na may 13.5 liters. Yun nga lang, 200 kilograms ang timbang ng Slick 400. Halos naka 1,000cc ka na sa bigat at siya din ang pinakamabigat sa lineup natin. Pero scooter naman kasi siya. Malalapad ang mga fairings at may decent na laki ng storage tulad na lang sa harap na may dalawang malalim na compartment. Malapad at komportable ang upuan pero hindi ko ina-expect na ganito kasikip ang seat compartment kumpara sa ibang nasa lineup natin. Hindi din magkakasya mga helmet nyo dito. Pero pagdating sa seat height, napakababa nito na may 745mm lang. Para ka lang nakasakay sa cruiser. May TPMS din para ma-monitor ang tire pressure ng gulong nyo sa dash at may 27 km per liter ang fuel consumption. Yun nga lang, when it comes to display, medyo old school yung itsura niya. TFT sa gitna at dalawang analog gauge sa gilid. Akalain mo ang digital lang ang display sa gitna eh. Mababa ang seat height plus sobrang taas na windscreen. Resulting, mainit sa highway kasi halos wala nang tatamang hangin sa katawan mo. Tsaka may kabigatan kaya kung gagalawin nyo to sa parking, alalay lang. Ngayon, susubukan natin sa daan ang apat na motor na to at aalamin natin kay Kenji Bumoto, J4 at Jeric P kung anong masabi nila. Para magawa natin yon, kakailanganin natin ng intercom. At itong ASMAX F1 Pro ang gagamitin natin. Voice command intercom, halos hindi yun na kailangan tong P210 at magnetic ang mounting kaya easy tanggal at easy kabit lang din. Tsaka madali ding ilipat sa ibang helmet nyo. Tuned by Bon Jovi Acoustic Labs kaya solid mag-sound trip. Pwede pa ding i-connect sa ibang brand ng intercom na may presyong 8,900 pesos lang. Cutie Pies, G4 nasa harapan natin gamit ang Slick 400 from FKM. Anong masabi mo sa aesthetic ng bike? Yung pagkakawal mo sa kanya? Yung pormahan niya? Oo, yung pormahan niya. Gusto ko yung headline, yung DRL niya. Parang talaga? Oo. Pag din. Actually, yung itsura niya parang exciting ng Kimco, no? May resemblance. Oo. Kimco exciting. Ang itsura niya, okay. Maganda para sa akin. Kasi napakapahal niya. Parang ang laki-laki ng mata mo. Siyang haba, no? Parang enforcer. Mga ganun. Ibang bansa. When it comes to power, anong masabi mo? Okay ba? Hindi ba bitin? Hindi. Malakas yung power niya. Maganda para sa akin. Parang pwede ko siya pa-compare sa exciting natin dahil nakaroon din tayo dun. Malakas din yung power niya. Halos the same? Halos same sila. Pagdating sa riding comfort, okay lang? Nakita ko medyo mababa yung upuan mo eh. Actually, nung una, nanibago ako sa pwesto ng upuan kasi ang baba nga. Pero, batang huli, maganda pala yung ganito kasi unang-una ang lapat ng upuan niya. Tapos, dahil nga mababa yung upuan niya, mas madali mo makakabot yung floor. Yung windshield, okay lang sa'yo kahit ganyan kataas? Ayun lang. Yun lang talaga hindi ko siya nagustuhan dito dahil sobrang taas ng windshield. Halos hindi na tayo makita. Hindi ko siya nagustuhan dahil nga vlogger tayo. Siyempre, yung camera natin, possible na mag-init dahil walang hangin na pumapasok dito. At siyempre, nakakarangan yung camera natin, yung view. Diba? Yun lang. Ang hindi ko nagustuhan talaga dito. Pero kung hindi ka naman vlogger, okay siya. Maganda yun kasi kung umulan, tatakpan to at pag malakas ang hangin tulad sa expressway, tatakpan niya. Nasishield yung rider mismo. Lastly, yung presyo niya, palagay mo sapat lang ba para sa may offer ng motor? Magkano yan? 288? Hindi ako nagkakamali. Nasa 288 siya. Tingin ko okay lang siya. Okay lang. Kasi kumpara sa ibang brands, nasa 400k, 350, gano'n. Na 400cc. Sa 288k, para sa akin, okay na siya. Okay na. Yun. J4 mga cutie pies. Ngayon naman si Kenji gamit ang Yamaha X-Max na napakaganda. Kenji, anong masasabi mo sa hulmahan ng X-Max? Gusto ko rin ito, very sporty. Saka modern yung design niya. Lalo na yung harapan, no? Yung talaga. Oo. Yung design.
Yung laki niya okay lang, sapat lang no? Yung laki niya, sakto lang din. Okay lang ba, sapat lang ba yung power niya? Responsive ba yung throttle, low to high RPM? Yung engine niya, gusto niya high RPM pagka medyo from start, medyo kailangan ipigim siya ng todo para kumatak. Sa apat, yan yung may mababang power band, pero at the same time, masaya pa rin yung bigay, no? Pagka rektahan na, masaya kasi tulo talaga siya. So riding comfort okay naman. Riding comfort, okay siya, pero pag i-compare mo siya sa EDV 350, medyo sa lower back. May natama ba sa likod ng puwet mo dyan sa upuan? I mean, parang may sandalang ka na pakiramdam, wala. Hindi ko makakot na rin. Baka lang yung ano niya, hindi ko masakit. Sa presyong 311,000 pesos para sa isang 300cc maxi scoot, palagay mo okay lang ba yun? Actually, medyo tinasan nga nila eh. Parang dapat ano, dati di ba 299 lang? Oo, dati no? Wait natin nasa na din presyo. Hindi naman natin lakihan yung makina. Medyo nasa expensive side na siya. Pero alam natin kasi Yamaha is Yamaha. Binabayaran may technology tsaka yung quality. I think sa bagong X-Max, electronically adjustable yung windscreen no? Ayun pa. Pwede ka naman siya ng features na adjustable. Guys, Kenji sa kanyang Yamaha X-Max. At ngayon mga cutie pies, Jeric gamit ang bagong Honda ADV 350 na bagay sa matangkad na tao pala. Ayun, ang ganda ng tindigan niya. Para sa akin, ang ganda niyang forma niya. Unique no? Napaka-masculine. Oo, napaka-masculine niya. Napaka-brusco. Ano ba yung siga siya? Sa apat yan ang may appeal. Nakalis ka po siya ng XADV. Pagdating sa windscreen niya, medyo parang nakakahilo pag medyo maliit kayo. Kasi medyo matangkad ako kahit sagad siya. Pero pag medyo maliit kayo, talaga ba? siya. Kasi pakurba siguro. Kaya ang gagawin niya, ibaba niyo, tapos medyo straight body lang kayo. Okay lang ba sa'yo yung bagong TFT ng Honda? Para sa akin, ang ganda. Paborito ko yung mga ganda. Marami ako nakikita, saka digital na halos. Kasi isa rin na gusto ko pala sa kanya, yung pag ganito pag umaga, kulay white siya. And then pag madilim na paggabi, nagiging black siya. Parang sasakyan ba? Riding comfort okay lang sa'yo. Anong height mo nga ulit? 5'11". Pagdating sa riding comfort, una, medyo naninibago ako kasi parang nakaupo ako sa bangketo kasi halos yung tuhod ko kapantay na ng puwet ko, mas mataas pa. Pero katagalan, okay pala. Hindi siya masakit sa likod. Bumabaw yung puwet dito sa buwan. Kaya naman yung comfort mabibigay sa'yo. Yung legs mo okay lang? Hindi ka naman cramp? Hindi naman, nakaunat lang. Pero medyo pitit lang itong footpeg sa harap. Hindi kasi pa ako size 11. Saka pag kinunat ko, medyo nakabit pa rin ito. Unlike doon sa mga NMAX, diba? When it comes to engine, palagay mo, sapat lang ba yung power na nabibigay niya? Pagdating sa engine, okay naman yung arangkada. May power. Bibigyan ka talaga ng power sa arangkada. Kaya lang, pagdating ng 125 kilometers of kph, medyo doon na siya nahandaan lang ang pagdating. Parang nawawala sa gitna. Tapos, 125 para sa akin. Okay naman yun. Hindi naman tayo mabilis. Pero ito, controversial na tanong. 306,000 pesos sa isang 350cc. Palagay mo, sapat lang ba yun? Ayun, yan ang sinasabi ng iba kasi pitit sa di pa ginawa 400. Sabi nila, medyo pricey. Pero para sa akin na talagang nalaban ako, sorry, hindi to bias. Pagdating sa quality, saka talagang gusto mong ipamana pa yung motor sa mga kapatid mo, talaga sasabi ko worth it yung 306,000 pesos para sa ang motor na to kasi hindi para sa lahat eh. Tama. Depende sa tao eh. Ako naman meron akong second motor na pwede sa expressway, so okay lang sa akin to. Pero sa mga tao naghahanap na pwedeng legal expressway, hindi para sa inyo to. Pwede ito sa mga Visayas, Mindanao kasi wala naman ng expressway. Ayun, at saka sa mga sa adventure na gusto may power, ito. Jeric gamit ang ADV 350. Thank you bro. Ngayon naman itong gamit natin mga cutie pies, ang Bristol Zotes 400M. Actually sobrang bihira akong gumamit ng mga motor ng Bristol. At ngayon lang ako nag-long ride ng naka-maxi scooter. Unahin muna natin yung riding comfort. As you can see kanina, masyadong maliit yung motor para sa atin. I mean halos kasing laki lang siya ng NMAX. Mas malaki pa nga ata yung X-Max eh. So maxi scoot na kasing laki lang ng NMAX. Sipin nyo yun. I think itong 400 ng Zontes mayroong 4 na version to. Ito yung pangalawa. Para sa height ko,
parang di balance. Masyadong maliit tong motor na to para sa akin. Masyadong cramp yung legs ko eh. Ayun, no? Hindi man lang makapag straight ng maayos yung legs ko to think na meron tayong footboard pa forward. Usually sa mga ibang scooter na low displacement PCX, relax pa ako dun eh. Pero ito cramp tayo. So kapag nakasakay tayo, maliit tignan. And mababa lang kasi yung motor. So pag naka straight body ako, yan, mukha tayong kapre sa isang maxi scoot. Sumayad. Unique yung itsura niya eh. Para siyang robot na nagulat. Parang ganun yung headlight niya. Pero kakaiba pag nakakita sa daan, uy, anong motor yan? Ilang beses tayo naka-experience ng ganun ngayong araw. Pero alam niyo yung gusto ko sa kanya, yung panel niya. Kasi premium yung itsura. Ewan ko para sa akin, sa kanilang apat, itong display ng Zontes ang ganda tignan. Parang daming nangyayari. Samaan mo pa ng smart key na parang relo. Asan yun? Ayan o, parang relo. So ito yung magsisilbing sensor nyo or remote para mapaandar nyo yung motor. Usually mga nilalagay sa bulsa, yung mga typical keyless na motor or sasakyan, ganun, di ba? Pero ito, parang smartwatch. Kung meron man akong sobrang nagustuhan sa Zontes 400M, yung power delivery. Dude, ang liksi nito. Sa apat na scooter na kasama natin, itong pinakamaliksi, itong pinaka-aggressive, low, mid, at high RPM. Kuha niya. Ayan o. Wala, 100 agad. At kung pag-uusapan natin yung presyo niya, 328,000 pesos. Kung may ganong pera ako, bibili pa ako ng Zontes 400. Ang dami ko na kasing option sa ganong presyo eh. Oo, gusto ko yung power niya. Pero overall, mukhang parang alam mo yon, mas may better pa kung sa ganong price point. Pero nakaka-intriga kung tatanungin natin tong tatlong kasama natin, Jeric, J4 at Kenji, ano kaya mas pipiliin nila, no? So guys, na-testing na natin lahat ng maxi scooter na to. Magkakausap kami ngayon gamit ang ASMAX. Para sa'yo, Jeric, nasubukan mo tong apat. Palagay mo, ano ang mas best sa'yo? Para sa akin, based sa personality ko, for long ride, venture, medyo rough road, para sa akin talaga, itong gamit ko ngayon, itong inuupuan ko. Dahil nga yung kanyang pagka-masculine, clearance, suspension, upuan, may power din. Kaya talagang sabi ko, ito yung pipiliin ko. Pero, dahil nga nasa Pilipinas tayo, nasa Metro Manila din ako, pupunta ako sa malayong lugar, mas mabilis ito pag-expressway. Kaya mayroon akong pangalawang option, which is yung inuupan mo ngayon, at Zontes 400M. Dahil pwedeng pang-singitan sa Metro Manila kasi maliit, then 400cc. Iba talaga pag, tsaka alam ko nakakailang Honda ka na rin eh. So medyo familiar ka na kung anong may offer ng brand nila. Jeric, guys, kung gusto nyong travel content, panoorin nyo siya. J4 of course, syempre, when it comes to travel vlog, kasama natin siya. J4, nagamit mo tong mga motor na nakalatag ngayon dito. Ano ang palagay mong best para sa'yo? Hirap pumili. Kasi lahat maganda. Pero siyempre, since travel and adventure tayo, pipiliin ko may budget na 300 Pipiliin ko ADV 350. kasi halos Honda rin yung gamit natin. May Sierra, Honda ADV 160, tapos meron din tayo ng Honda CB500X. sa Reliability, wala ka masabi talaga. Pero syempre, may hindi tayo mag-long ride. Kung long ride, ito yung FKM 400. Napaka-comfortable talaga niya. Napakalapad ng tapos napakandidor. Pero sarap talaga. ADV talaga, no? Iba pa rin, no? Kumbaga parang second bike mo siya. Guys, J4. Kasama natin si Katingin. Ito na, ang daming motor nito. Grabe. Pag walang magawa to, nakikita ko. Nagma-marketplace to eh. Kenji, palagay mo, sa apat na motor dito ngayon, anong mas best fit para sa'yo? Pagdating sa power, aming sa Zontes. Pero siyempre naman sa quality, tsaka sa look, ito na napili ko itong Yamaha X-Max 300 sa technology. 292cc lang siya pero bumudulo. Almost nag-150 ang What? yung malakas sa duluhan. Okay lang kahit hindi ka makapasok sa expressway. Kasi dahil mo rin, second bike mo rin naman kung tutuusin, no? Wala, actually, Oo. dahil na
Siyempre, doon ako meron akong second thoughts. Kaya, siguro second choice ko, ito na itong Zontes. Reliability niya, questionable sa akin. Kenji, guys, tatanungin nyo ako. Actually, ang hirap, lahat magaganda eh. May kanya-kanyang cons and pros. Unang-una doon, dalawa dito hindi makakapasok na expressway. Yun sigurang malaking factor kung ba't isa-separate mo yung dalawa. Pero anyway, kung gagastos ka na rin naman ng ganong halaga, kasi may paggastos ka eh. Siguro mas pipiliin ko yung EDV 350. Siguro nakailang Honda na rin ako. Wala naman ako naging issue, so mas kampante ako sa kanya. Tsaka itsura niya kasi. Pero kasi, itong maliit na scooter na to, maliit na maxi scooter na to, sobrang ganda ng, etong pinakabalik sa apat eh. Pero if ever man may malaking chance, mas pipiliin ko ADV. Pero kayo mga cutie pies, kung tatanungin kayo, anong mas pipiliin nyo dito sa apat? Let me know in the comment section down below. Kung di pa kayo nakafollow, Jeric, G4, Kenji, please do follow their page and also huwag nyo kalimutan syempre. So mga cutie pies, dito na lang muna tayo. Kung nag-enjoy mo kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Dito na lang muna kami at kailangan pa namin ulit. See you po sa next content. Okay, ready? 1, 2, 3. Para sa Maxi scooter lineup, meron tayong Bristol. Maxi sana sabihin ko. Zontes to, no? Sabihin ko Maxi. Ano ba yung Maxi?